kabila ng kanyang kapansanan, isa si Apolinario Mabini sa may tinuturing nating magiting na bayani. Pero sino nga ba si Mabini at bakit siya binansagang utak ng revolusyon? May report si Joseph Moro. Utak ng himagsikan, dakilang paralitiko, at ang mukhang nakaukit sa 10 piso. Pero liban sa mga taguring ito, sino nga ba si Apolinario Mabini? Sa maliit na bahay kubo, lumaki ang batang Apolinario at dahil pinanganak sa mahirap na pamilya, hindi naging madali ang kanyang kabataan. Unlike many other boys of his age, si Mabini wala siyang maraming enjoyments. Sa edad na 28, naging miyembro si Mabini ng isa sa mga pinakapipitagang grupo noong panahong yun, ang Lohia ng mga Mason. He was surrounded by Masons. No doubt he was really influenced by Masonry and its libertarian advocacy. At ang mga ideya at kaugalian na akalat na sa grupong ito, ginamit niya sa pagtatatag ng unang republika. 3 draft ng saligang batas ang nagawa. Kaya Mabini naman ay sabi ay masyadong parang Masonic yatang approach. Malakas ang pag-reject sa prilocracia. Si Calderon, nag-advocate siya ng union of church and state. Kay Mabini talagang separation. Isa siyang visionary at ang kanyang ideas ahead of his time. Kalaunan napabilang si Mabini sa grupong nagsulong ng ating kalayaan. Ano bang may mangyari na kay Dr. Jose Rizal? Noon niya napansin na kung hindi siya kikilos, ay walang mangyayari sa buhay natin mga Pilipino. Siya naging punong tagapayo ni Aguinaldo at sa pwesto rin yun ay siya ay nag-draft ng mga dekreto na pinirmahan din ni Aguinaldo. Hindi natin maalis din na mayroon siyang mga kaaway sa Kongreso na parang masabi natin na parang natakot sa kanyang impluensya kay Aguinaldo. Ang tawag nga sa kanya, La Cámara Negra del Presidente de Pilipinas. At bagamat nalumpo dahil sa sakit na polio, di niya inurungan ang hamon ng revolusyon. Gamit ang pluma, tinta at makapangyarihang mga salita. At sabi niya, kahit na ako'y lumpo, makakapag-isip pa rin ako. Pamilyar man sa marami ang pangalang Mabini, hindi lahat ng Pilipino alam ang kanyang kabayanihan. Kaya naman sa ika-150 taon ng kanyang kapanganakan, may ilan pa ring patuloy na binubuhay ang diwa ni Apolinario Mabini. Throughout the year, maraming mga activity na ginawa kami, mga conferences, nagkaroon din ng stamp design contest, meron ding commemorative coin for Mabini na ipe-present during the commemorative program. Kaalinsabay ng mga pagkakaroon ng pag-aalaala dito sa mga bayani na ito, ay minomodernize din namin yung aming mga museum. Gumagamit na rin kami ng mga bagong media. Ito yung pamamaraan namin para maka-reach out sa mga bagong henerasyon. Sa bilis ng daloy ng panahon at usad ng makabagong teknolohiya, tila marami na nakalilimot sa ating nakaraan. Pero hanggat may nagtataguyon ng kanilang nasimulan, hanggat may bumubuhay ng kanilang alaala, ang diwa ng mga bayaning tulad ni Mabini, hinding-hindi lilipas. Joseph Moro, GMA News.